Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga motor sharing naka-purpose na hindi para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ilang freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas. Dagdag probinsya sa Iloilo kagkutob sa malabutan sa amon pagserbisyo. Di gaman bahin sa kalibutan ng hatagami sa katawaran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga welcome sa isa namang edisyon sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. At nagkataroon sa Lunes, Disyembre 8 to 2025. Mabiyan inina ang ikaduha sa lima tanan ka Lunes sa mga bulan sa Disyembre tuwing 2025. Sa tinatabay ko ninyo mga biyan, hasta sa alas 9:05 sa mga aga, ako ang inyong alagad, J.P. Harbas. Sa itong mga supitag dramati all over Western Visayas, provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag subuman sa itong mga kulturan sa Negros Occidental. Maayad-ayad yun na aga sa inyong tanan. Inakamlatuan sa isa kamatayad na aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad ganagapod sa atong sining na pagpangalagad online. Ang pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa, mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Sumuman sa atong official Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo. Makasaysayan ang atong sining na pagpangalagad sa mga aga. Pero this is the first time na magkapangalagad kita sa bag-o namon nga opisina. Tungod sa nagligad nga si Manang Mabiyan ang Radyo Pilipinas Iloilo sa doanay na hamtang sa kaduha nga panalgan sa Tantaguan Building sa J.M. Basa Mapa Street sa City Proper. Subong nagapangalagad ng mga biyan diri sa ikalima nga panalgan sa Student Services Building sa Iloilo Science and Technology University diri sa Dalan Burgos sa distrito sang Lapas. Kung inyo na talupangtan mga biyan, no, may pilaman ka adlaw nga wala nakapangalagad sa kahanginan ang atong sining mga local programs
para sa ginhiwat nga transition sa atong sining nga bag-o nga opisina. Pero as mentioned mga biyan, subong nagapalugod na kita sa pagpanumbalik sa atong sining nga mga local programming kag lauman ninyo nga sugod sa mga daw. Paligaw po niya na liwat sa inyo sining nga pagpamahaw, sa inyo sining nga pagpanyaga, even sa inyo sining siesta time, ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Anyway, bisan wala kita nakapabati sa atong tingog sa kanginan in the past 10 days, sige-sige naman ang atong pagdulong sa mga balita pinagi sa atong sining official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa atong sining pagpangalagad subong maaga, mayara kita sa ang espesyal nga bisita. Magigupod naton ang 72-year-old the board passer sa November 2025 Agriculturist Licensure Examination gikan sa Negros Occidental. Atong hibaluon kag kinalahon ang istorya ni Tatay Diosdado Evangelista na nag-graduate sa Central Philippine State University Candon Campus sa edad na 69. Atong hibaluon ang iya sining nga inspirasyon sa pagbalik eskwela matapos ang pila ka tuig nga pagpahuway. Kag subong nga isa na siya ka board passer and soon to be full-fledged nga agriculturist. Ano ba lang iya sining maling plano? Ang iya sining istorya bantayan mga biyan sa atong sining pagparagan at 9:30 in the morning. Samtang balikan man nato ng pila ka mga dalakuan nga balita nga atong ginbantayan kag natipon sa nagigad nga semana. Mga balita gikan sa nanaytuhay nga ahensya sa gobyerno, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Trade and Industry, at mga lokal na panguluhan diri sa Panay kag Subuman sa Negros Occidental. Pero antes kita magpatpat sa natin sining mga balita subong nga aga mga biyan, mag-check anay kita sa latest update sa lakat sang panahon. Ibaluon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin paniempo sa mga adlaw sa Lunes. Shall we expect sa magalumon nga kalangitan o maulanin na paniempo sa mga adlaw? Ang gibalo naton ang latest sa ginbantay naton nga Bagyong Lima na karon isa na ka-low pressure area. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:14 sa aga. Radyo Pilipinas Weather. Sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 na sa aga sa sining oras, kaya po natin sa piyag kalinya tigibas the latest update sa lakat sa panahon ng Ma'am Dinor Silvestre. Ma'am Dinor, good morning! Hi, hello, good morning. Muli ang ating latest weather update para sa sabang adlaw sa Lunes, December 8, 2025. As of 3 a.m. sa ganun araw, monitor natin na LPA, also known as Bagyong Wilma.
ay gina-estimate natin base sa mga available na data ngayara siya sa may coastal waters of Colati and Escape. Ang inyong LPA ay na-mention siya sa mag-redevelop into tropical depression. And then, sa Sherland, nag-affect sa may eastern sections of Central and Southern Luzon. Northeast Luzon, nag-affect sa may nabiling na bahis ng Luzon. Dali naman sa Western Visayas, mag-experience siya kasi mag-uumulan ka lang. Then, may mga paglapalagtak ng ulan sa nalatupan at suba sa mga LPA. Mahina sa truth, makasarangan naman ang hangin natin na maghahalig sa direksyon east to northeast na magadala sa makanay tugtog makasarangan na pagkalog sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw ng isla kung 5 to 6 a.m. pag magatanat ini 5:27 p.m. karon sa hapon. Kag muli ang ating latest weather update, halin din sa may ililig at weather station ang kasunod. So, basta madam, ulit nga salamat. Magdodor, clarification lang ma'am, no? If I heard it right, ang ining low pressure area na sa doan ay bagyong Wilma, may posibilidad sa gihapon na mga isa ka bagyo, ma'am Dodor. Sir, isang member from Chakla, Ayun ma'am. Clarify ko lang ma'am, no? If I heard it right, ang imo nga dimension kaina, ang bagyong Wilma nga sadto o kung ginabantayan naton kung karon isa na ka low pressure area, may posibilidad sa gihapon ma'am nga mangin isa ini ka bagyo. Sir, pwede paulit siya kay Chakla or na manawag siya para sa Q&A. Alright, sige ma'am, Leonor, no? Balikan na namon ikaw sa dugang nga mga detalye may kang tanan sa sining atong pamangkot, no? Kung ining bagyong Wilma nga happy mga ben, no? Nangin isa na lang ka low pressure area kung may posibilidad sa gihapon nga mangin isa ka bagyo. Ang aton sining pag-check sa aton sining koneksyon with Ma'am Leonor Salvestre. Kaga hinaloon taman mga abyan kaya last week, no, gina-mention man sa Pag-asa Iloilo o kung saan pa aton sining DOST Pag-asa nga mayaran na sa La Nina. Ano bala ang nauman sa aton sining mga kauturan, especially sa aton sining mga mangunguma nga posible mapektuhan sa sining mga makusog nga pag-ulan. Ma'am Leonor, welcome back sa aton sining pagpanganakan. Hi, sir. Yes, sir. Ano po po question, sir? Clarification naman mo, if I heard it right, ang bagyong Wilma isa na karon ka low pressure area, pero may ara ba naman sa tendency nga mangin isa iniliwat ka bagyo? Yes, sir. Masustain niya ang pagiging LPA, sir, kag maglabas siya dira sa may West Philippine Sea natin, posible, wala natin gina-roll out ang pag-redevelop niya into tropical depression, sir, o kung bagyo, sir. Pero, if may possibility nga malusaw siya sa tungkol sa interaction na sa atong mga kadutaan. I see. Pero right now, ma'am, ano ang exact location sa aton sining low pressure area? Well, as of 3 a.m., sir, ang iningalang pressure area ara sa may coastal waters ng Colati Antique, sir. I see. So, just in case nga mangin isa ini kabagyo, ma'am, may tendency nga magdala man ini sa gihapon sa pag-ulan diri sa Western Visayas. If mangin isa ni kang bagyo, sir, pero yara naman na siya siguro, sir, sa may West Philippine Sea natin, sir. So, wala naman yung siguro direct naman yung effective atom. If ever nga ma-sustain niya ang pagiging LPA, kag mag-redevelop siya into tropical depression sa West Philippine Sea. Ayun. Ma'am Leonor, another clarification na ma'am. Sa nagbigay kasi mana, nagpagawa sa advisory ang inyo sa niyang bureau agot sa La Nina. Can you give us the details, ma'am, sa sining phenomenon? Yes, sir. Ang hindi nga La Nina, ang short-lived man ni sir, ang magalas lang para sa mga first quarter sa 2026, sir. Ang man yung reason kung kita bagyo nga na-develop nga nakaabot kita 23 nga bagyo sa buong tuig, sir. Well, we understand ba nga malipot lang ang ining nga La Nina, does it mean nga mahinay man ini or tendency dala sa gihapon ini sa mga mabaskog gid nga pag-ulan? Ang ini subong sa week La Nina lang ni sir ang nag-exist subong, sir. Ayun. And ma'am, may na-identify ba lang nga mga area diri sa pungsod Pilipinas nga posible mangin apektado gid sang sining La Nina?
Well, possible, sir. Dira, sir, sa may... sir, bilag nga... sir, ang pungsod natin, sir, apektado sa ningalan niya, sir. I see. So, bilang yun nga pungsod, wala sang particular na mga areas like Visayas or the north-eastern Mindanao nga masaming ginalabyan sa bagyo nga mahimo mapektuhan sini. Yes, sir. Sir. Ayun. For your time information, hatag sa Radyo Pilipinas, Ma'am Dinor Silvestre, madamo gid nga salamat. Madamo man salamat, sir. Maayong adlaw sa labat. There you have it, mga biyan, si Ma'am Dinor Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Angot ini mga biyan sa garbatayan karon nga low pressure area nga kung ma-sustain sini ang iya sini nga kabaskugon, posible nga mag-develop naman bilang isa ka bagyo. I don't know kung pagkatawag ni niluwat nga bagyong Wilma. Pero according sa kay Ma'am Dinor, medyo malayo-layo na ini. No? Just in case, man, if ever good man nga maging isa yung kabagyo, towards West Philippines Sea na ini. Kaga gina-assume ni Ma'am Dinor ang less ang chances magdala man ini sa mga mabaskog na pag-ulan diri sa aton sa Western Visayas. Kag mayara man sige nabantayan karon mga biyan nga La Nina. Ining malipot na mga La Nina kaga according sa Ma'am Dinor Silvestre from DUST Pag-asa Iloilo, mangin week lang ini o kung mangin mahuyang lang ini nga La Nina. But still, no, sa atong sunod na kulturan, padayon kita nga mangin mahinadungon kag mangin alerto sa mga posibleng epekto sini, especially sa mga lugar nga nasa may ginalumparan siyang flash floods kag subong man sa mga landslide. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:22 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Abiyan sa ato naman nga pagpanumbalik, mga balita na tipo natin sa mga nanuhay-tuhay nga ahensya sa gobyerno kag subong mga updates gikan sa mga lokal nga panguluhan sa Western Visayas kag Negros Occidental aton nga patmaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanindog. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Yun po, malaking, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawal. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate with normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enority ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan.
para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitude. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:28 na sa aga. Mabiyan, sining karulan, porma ng ikinsar sa Bacolod City Government at sa Department of Public Works and Highways ng DPWH ang uplang kontra baha. Isa kamatsangkan kayo sa tubo, upod ang nagrenaing na sektor na tubo nga magsabat sa problema sa pagbaha. Pagwas na rin natala naman nga niwaton sa maabot ka Disyembre 10 ang Flood Mitigation Summit of Istorohan ang mga solusyon sa nagrenaing na problema sa pagbaha sa Bacolod. Sa subong lakip sa mga dalantang operasyon sa pagbaha sa syudad, ang mga barado ng mga kanal, pagbara sa lutak na nagaupang na infrastruktura kag hindi maayo nga pagdumala sa basura. Naman sa inisyal na mga sabat abo ang pagbuhat sa cleaning operation sa mga mayor na sapa kag suba sa syudad. Samtang 3,000 ka residente ang ginatagan sa obra sa dalong sa programa na tupad sa Department of Labor and Employment agon magserve ng mga river wires na magbulig sa pagtulo sa mga alagyan sa tubig. Madunduman nga sa Nobyembre 25, madamo nga balay sa Bacolod City ang baha kasunod sa malawig na ulan dala siyang bagyong Verbena. Samtang sa ibang pang balita sa Banwa sang Utong kag Alimugyan,
Formal nga gibuksan ang duha ka bag-o nga 1 pound 1 product hub sa Iloilo nga nahamtang sa mga banwa sang Alimudyan kag Uton. Ini kabahin sang pagtuman sang Auto Philippines Act kay nagatuyo suportahan ang mga micro, small and medium enterprises o kung MSMEs pinaagi sa pagdusok sa mga pinasahing mga produkto na nabase sa ilang kultura, ginhalinan ng mga materyales kag abilidad. Ang hub ginbuksan sa nagligad nga Disyembre 4 sa Banwa sang Iloilo kag sa Disyembre 5 naman sa Banwa sang Uton. Adto sa pagbukas sa Iloilo ang Iloilo may duha ka auto hub nga nahamtang sa President Mall sa Mandurao kag sa Casa Ria Building sa bahin naman sa Iloilo Provincial Capital. Sa pagdugang sa numero sa mga auto hub sa Iloilo, ginalauman ang pagsanyog siyang palangbian sa mga pamumuno kag ekonomiya sa komunidad. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:32 sa aga. Sa suning oras mga biyan, ako natin sa piyak na linya ng atong espesyal na bisita. Inspirasyon sa madamo na katigulangan kag sa mga maghuhuba. It's our honor na maging kapod via phone call. Sir Diosdado Evangelista, 72 anyos, gikan sa Negros Occidental na isa sa mga nakapasar sa November 2025 Agriculturist Licensure Examination o KUNLEA. Sir Diosdado, good morning kag welcome sa pagpakaragad sa programa Balita Issue Pagiban pa. Salamat. Good morning everyone. Good morning Mr. Visayas, Binayar. Good morning Philippines. Good morning again, Sir Diosdado. Sa mga first time makabati sa inyo sa nga pangalan, Sir Diosdado, kaya hindi pa pamilyar sa inyo sa nga kabuhi. Sino ba na si Sir Diosdado Evangelista? Ako si Diosdado Evangelista, si Tatay Ibang kung sa eskwelahan o kung dire sa mga kaingon. O kung si Junior Evangelista sa amon dire nga Banwa. Ako nang family called nila sa akon, no? Naglahi mo man kang istorya pa kita university nga rin sa amon Banwa na ginpasag sa aton silanggang kongresista, Congressman Alvarez kag si Congressman Chiding Alvarez. Ayun. Sir Diosdado, sa mga na-amaze, no? Confirm natin, sir, 72 years old ka na sa buong Sir Diosdado. Oo, sir, 72 years old. Tawa ko sa September 18, 1953. Wow. Sir Diosdado, sa edad na 72, ikaw ang nakapasar sa isa ka licensure examination. Ano ang imo sini nabatyagaan kag ano ang imo sini nga ginaobra sang nagwa ang resulta angot sa inyo sini nga board examination? Ay sa pagwa sa resulta ya expected na mo sang Sabado ato adlaw, Lunes, Martes, pagka Miyerkules pa, no? Naga-sewing ako sabod na ako sang binhi sang abunga sang nara, wala kaya mo na ako mapasyon. Magpupigit kag magbaging sa mga native ng mga kahoy. So nara to, tuway ko signal. Igo pagbalik ko sa balay mo na ilis ko ma-time out ko kaya nag-joburger ko sa Banwa. So voluntaryo bala. So amo ko din pabalo ko sa taga-opisina sa Mindro sa Municipal Environmental Natural Resources Office na nakapasar ko kuno. No, mangkot sila na excited sila ya. Kami sa ko ka-office mate na nakapasar man babae. So first timer kaya ako nga repeater ko sa exam, sa board exam.
Kasi niya, ano na batagay mo tayo, nag-hibay ka man. Kung kawaya, nag-kismo lang din ko. Hindi ako na ako na obey lang ako nga kung na-dungan ko exam. Tatay Ubang, sa edad mo na 72, ano ka budlay ang pagkuha sa examination? Kaya in-expect mo ba na tatay nga magkapasar ka sa amo sining na pasinawan? Wala sa aton sa Piniro kung pagkuha ko sa Cebu. Dito sa kabudlay, no, kay stricto. Do nalabuhan ka pala sa manira sa pagkuha sa exam. Hindi ka kadatong sa imong test para sa mapadulot ng imong lapis nga madalom o hindi mapresto sa makina. O kung napaw siya, hindi man sa magpresto. So, sa akong kabudlayan, ay may edad na tagakurog na akong kamot, di daw triangle sa nagamay na daw isiding, no? Kadua, tigabalas na akong kamot, kaya kung isa may nervyos magkabalas, kaya mapudaw na wala makakuha ka examination sa para sa liya, sa ali. So, muna ang akong tungan na tunan, ang muna, pag ang question dito, hindi tunan ko na din tunan, nasin ko, apply kaluwat sa code exam. Kasi luilo ko, drako sa luilo, sa primero, ang schedule sa UI. Sa ngayon, bago sa pamphlet o sa pizza 18, yung sa ilo, sa Angelicom kami na binuro naman. Ang iban yung sa ilo, sa Jan Bilakson. Ayun. Amo na namin na experience ako. Tatay, madamo ang nagdayaw sa imo sining nga kadaragan sa board examination, pero mas madamo ang na-amaze, no? Sa kamatuoran nga sa edad mo, nagbalik ikaw iya eskwela. Nino tatay, ano ang imo nangin inspirasyon sa pagkuha liwat sa o kung pagbalik sa kolehiyo kag mag-angkon sang diploma? Oo, daw wala man lang sa akon ato sang primero sa 2018, daw wala man lang. Kaya daw, balo na ko tanom sa humay, kabalo na ko magpasuba sa namang nga ginakonsumo, mais, tubo, kabalo na ko magsuma bala, dahil yan na outcome, o ko nang yan na proceed. So, ko na ako nang isang bilay sa balay, kaya kabataan ko, ubos na tanang graduate, ang ilang kurso, hindi kay panguma, pangimpiyo. Kaya ko na isa sa balay, sa umabi, kaya mo lang alasing kung may pagkaroon mo, pa-enroll ko ay. Kaya daw may nabasaan ko pala na may aral na lagi, sa Republika na pwede ang senior citizen sa tertiary education. So nag-try ko nga magpasa nga ako na ng report card sa high school, kaya lapit naman din sa university nga ginaskulaan mo, kaya naman sa proper mo sa Banwa. So nagtilaw ko kung nagpasa ang entrance examination, nagkapasal ko, then pa-process ang maturan test, yung submit ko, ay batong ko sa 2018, mga sugod. Grabe, so lang. Sa primero, pero nga bumingin sa ako na mga open na mga kabataan na daan, 40 years na daan ang IDSGAP. Certificate na adjustment ang dinimo ko. As well as sa mga outsider na rin sa Pradaan, sa Kapiyan, daw, kusin ko sigila na. Total, ako man niya decision, kumunang natabo. Grabe tayo, bali wala kagib nakalikaw sa diskriminasyon kung sa pagsundog-sundog sa mga hubing. Pero what made you decide tayo nga sa piyak sini magpadayon sa gihapon? Determinado ko, hindi daw ang ako ni kayong nawas wala. Ang mga bisyo ko na chain smoker ko, hard drinkers. So daw matamat ko na panas wala, dinula ko, self-discipline. Tulaon magid. No, dason focus ka sa pagtuon. Kasi ara ka sa critical na kung hindi ka kapasar, ikayan ka sa mga hubin na mag-classmate mo. As well sa mga instructor o kung kay kuraw man yung mga maiting nga mga instructor mo sa university, sa sipisyo. Ayun. Amo na tinguha kagid. Mga nangakon.
Self-discipline na lang gid ka. Ako mismo nagkakunta ako ng kagalingon ikaw dahil na katusan kami nga pagkatuig. Pero tay, antes ang pagbalik mo eskwela sa kolehiyo, dugay mo na ning handong tay nga mangin isa ka licensed agriculturist o kung na-inspire ka lang bangod sa imo sini nga pagpanguma. Ako, okay, sa mga line of 77, ang ako nga mga mangod, ang tatlo ko ka mangod, turaw na na yung mga profesional. Kaya sila sa Bacolod. Kaya nga, karangan sa natin na amay, kumidutay kami nga duta na binakampo ya, si alin sa dakong hugon, tigit sa sila. Daw ang mga blabla, ang tutok mo sa amo naman, nga makatapos lang sa 4 katuig na kurso. Bisa na lang na kurso, basta 4 katuig. Siyempre, ako lang yung kami bilinaw. Sa anong kami, ako lang hindi, professional din, naka-degree holder. Diba ako nagkuhan, ako naghalong, yung naghalong ko ba sa akong pagtuon, yung kong tanang kong mga bisyo, medyo matamakan na niya. Daw mo na, bla. Grabe din, no? So, hindi ka magpatay nga muna din, pagbago ko ba? Pag-tinta na ako nga kabuhi, ang pag-ginaway ko, nga pagbago ko gid. So, hindi pa sadya ako ng patay, kasi nasa sa subong mga utod ko, kabataan. Grabe tayo, no? After 40 years, si tatay ang nagbalik eskwela, nag-decide na pisar sa mga kabudlayan nga iya sining ginatubang nagpursige iya mga biyan nga makakuha sa panibag-ong kaigangan o nga makaangkon sa diploma. Ang ating pagig nga ibang pamangkot kay tatay kung kamusta naman ang iya sini iyang pamilya. Sino bala pila bala ang iya sini nga kabataan kag paano siya nagpindog bilang amay o kung padre de pamilya sa iya sining pamilya. Ginatuwa na ito, ma-establish liwat ang aton sining koneksyon sa kay Tatay Diosdado Evangelista. But for the information sa aton sining motoran, prior sa aton sining interview, no, ginaplastar man sa aton ni Tatay Ebang nga medyo may kabulayan giba ang signal sa ila sining lugar, pero hopefully no solusyonan nato ang ining problema kadi ka very inspiring ka istorya ni Tatay Diosdado pag kabay no kapulutan ini sing inspirasyon hindi lamang sa mga hubin sa karon kundi pati na sa aton sining mga senior citizen kag mga kauturan nga may edad nga handom nga makatapos sa kolehiyo kag makaangkon sang diploma. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:43 sa aga. Kaupo na natin liwat abyan sa aton sining paglalagad si Tatay Ebang sa aton sining mga kultura nga nagasubaybay sa iya sining istorya. Panulo natin ang pagpamangkot kay Tatay Ebang. Tatay, can you share with us sa liwat no ang imo sining istorya? Ninguno tayo sa pag-graduate nimo sa high school, ano ang imo sining nangin kahintangan try ka man tayo kuha sa kurso sa koleyo o kung any vocational course on that matter? Pag-graduate ko sa 1970, napaimbo ko kami sa isa ka university sa engineering sa Bacolod. Before ang akong may tanggoy sa santo, no? Daton, ang akong
ang tuyo ko kita ang nandun ko nga mga isa ka mechanical engineer. No? Sa nagakila na ang mga estudyante sa registrar office na mabayad na bala, ang ako naman nagsisimsya na ma-agent ko sana ay personal CPR, mangita ko may rin yun, nasama ako may kidnito ko bala. So, kapila ko daw mga 5 na lang daw pa estudyante sa registrar office ang nagtatransaksyon na mabayad. Pagbalik niya, tinahanap ko makaduda siya. Mangkot ako siya, 12 years, na mga pinagdata ko naman. Kung ay pa tayo, dali na lang, dahil tatlo na lang presidente ang mga sunod mo. Dali na bala. Kasi di bala, yung mga istoryanay, kami na duwa panilang indikasyon ba. So yung mga ikaniko na lang ito, yung kundi ko yan, yung ikan ko yan. Kaya mati bala ko, mechanical. Kaya daw traffic naman, no? Kasi hindi ko yan, ginigay din pa yung doon ako sa isa kang pamutila school, sa Ospinani, Motors Institute bala. Kagindayran niya ang second semester. Gindayran niya 4,500 to. Yung tagaan niya naman niya cashier sa Ospinani, isang 4,500 yung payment na sa naman balayran sa isa ka semester. Kaya mo ko may pasamay mo. Kaya ko na po, kaya natin karbaw ko, isa may giti para. Kaya board lang kami sa isa kalabli sa Nido, ito nga taga Rodriguez Baybay, dito kami nagdayon mo. Ito kami siya, kung pag-iwag na kami mo, itong bayaan ako, ay kunipiti. At titiyan tag ko na ang kandunito at ang nakawag ito kandunito, titiyan is 3 pesos ka, 15 centimos mo. 1970 ang mga natabo, kaya wag mo, ang apat ka semester sa Sinyali, tumpla ko lang na 3 ka semester. Ang second year ko, ang isa ka semester, ang first semester ng second year ko, first year sa ada na subject, second year sa aton. Kami na ang natabo. So, kung wala na yung kakonti, yung pag-graduate, contest pag-graduate sa Sinyali, mamadsa, tinambalan ko sa director sa ito, semester Sinyali, nga matublo na sila, So, para pag sa dinslet kung baga pa, pero meron umitindaw na akong galan. Kung di ko, sir, hindi ko na ngayon sa mga ako ng kurso. Gusto ko ba naman mechanical engineering? I see. But istila ka lang istila ka lang sa Inuar. Inuar ka mo. Tinutuloy ka mo Ayun. So, hindi ko na sa magtanguman na lang mag-arado. I see. Walang na ang patat, walang na ang muna. So kung baga tayo, kung ikaw na ang pasundon siyang una, gusto mo gadyatani na mag-eskwela sa 4 years, pero nakadesisyon ng imo sa ning amay nga pakuwaon ka na lang iya sa kurso, vocational course sa pagka-mekaniko. Pero tayo, nag-attend ka man tayo nga magpadayon sa pag-eskwela o kung after mo graduate sa vocational course, mag-enroll sa 4-year course sa engineering. Wala na. Kasi ang 1974, nangasawa ko sa Mrs. Pag sa 1977, naharap ko sa uma, so kapigaw ba sa income sa pilokto sa macro na pa na uma. So nag-attend ko, kung ko magkamamida, may bata na naman, 1976, 1 year ako na subang, 1 year. 1977 na pinsaran ko nga mamita minsan obra so ang pinakamalapit na makaobra ka sa Gilayon pagi sa isa ka guardia, agency, security guard. So may opening kadto na freelancing training course sa Unuar man, 1 month lang. Makakita ka na yan na ma-apply ka sa security agency. So ako pamilin mo ko, training ko August 8, pagka September 8, ma-graduate kami, 1 month. Pagka September 11, nag-apply ko sa security agencies until makita sa una. Yan sa mga Montelibado, Ios, sa shopping, nag-apply, madapon ko dayon. Sa yung detailed ko nila, sa sunid ko, kaya mga Montelibado na sa unang manage ang sunid ko, na dito ko nilang batang. Hasta sa 1979. Ang 1980, transfer ko nila sa PCID Manisiak sa La Carlota. Dito nag-eskwila ko sa criminology sa La Carlota City Colleges.
amo na ang istorya. I see. Sa 1981, nag-attempt ko na magkuha sa entrance examination sa Sipalay Mines, Marinduque Mining and Industrial Corporation. Dito nakapasar ko. Then, ano ko nila na company guard. Pagbatong sa akon, daw 15 days lang sa kakunsinal, intagaan kami ng examination. Kung dito ko sa Carlota, nakakuha ko sa UI man po gani, nakakuha ko na yung cellphone nila, police officers, third class ko, non-service, non-uniform officer ko, o not in service niya. Then napasaran ko ang na-perform exam. Matawagin nila ko sa Sipalay, sabi dito, 15 days lang ko sa post, ginkuha ko nila bilang investigator, system investigator sa security headquarters sa administration division. Amo lang kakatayan ko. So sa 1984, nag-voluntary resign ko pag-shutdown na kanina. Kadamo kali sa ginagawa mo tayo, no? Before ka nakabalik man sa pag-eskwela sa sining kurso nga agriculture sa CPSU Candoni. Dahil sa mga curious, pilang imo sining kabataan, kamusta na sila subo? Apat sila na kabilog. Ganun isa laki ang sabang. Kabi na sa obra sa abroad sa Saudi, exit na. So, mga 50 years na guro niya edad subong. Rin sa nag-obra man bilang job order sa munisipyo naman, no? Bilang IT siya, IT. Pero bingis kanita social science sa QC. Ang ikadua babae. Ang babae, amo na ang sa Januar, paano siya, BS in Computer Science, Bachelor of Science in Computer Science, 1998. Ang katatlo, din pa indo ko siya sa John D. Lacson, din pa ako sa Custom Administration 4 years man. Gusto daw pa sila ang magawa sa UNR, ang KC at ang John D. Lacson, mga scholar na working scholar sa eskwelahan. Wow. Na mga bilang customer administration sa wala sa kapawin sa balay ginhal sa ganito mismo sa opisina. Dito kag nagugwa sa katsak sa mother superior sa sister opisina stone. So yada sa Redemptorist Congregation sa nagsulot sa Madre pero sa tradisyon sa eskwelahan. Amo nang Madre namon. Ang ika-apat, ang pila is 17 years. Wow. Na 17 years ang kinadot, padaye man, sigong aras sa DepEd, sa Pandaw Adas, na sa mga administrative staff sa Banwas ng Kawayan. Ayun. So, in short tayo dun sa mga professional gali, ang imo sining kabataan. Oo, daw nakaluyan, daw nakapanos kasi yan. Iwa isang wala siya niyang panguma, wala siya nagmupulot sa akong panguma. So, ayun. Ang mga focus kong college naman, pero ang ilang mga kurso, hotel management, IT, wala nga non-board na. Hindi nga ako, magyapon, kung ito na mga kurso. Pero kabay pa tayo with your recent victory, no? May ma-inspire sa inyo nga pamilya nga magkuha sa kurso. May kaangkanan sa agrikultura. And speaking sa mga kauturan nato nga interesado nga magkuha sa kurso, may kaangkanan sa agrikultura, ano ang tip o kung mensahe nga mahatag ni Tatay Diosdado, especially sa mga kultura man natin tayo, nga mga may edad naman pero handom pa nga makatapos ka makaangkon sang diploma? Simple lang ang ato nga, sa mga katulad kong mga senior citizens, o kung sa mga edad na may handong pa nga makatapos, no? Dapat, panan nila na simpo, may time management sila, determinasyon, no? Dedikasyon, sa magpamabuyogit para sa ilay kayong lawas, sila na pagtuon, tutok sa pagtuon, kanubon, labi na sa mga hobinyas, no? Mga estudyante sa buong, mga hobin padala, hindi nila patuyangan ang tagsa kaminuto para sa ila pagtuon. No? So kami ganing ang mga luma,
adlaw-adlaw niya datuon kami kung paano magpatubas sa lumay, sa mais, sa namang crops. Ano na yung abilidad ka ng luma. So nga, kung may timing na siguro, tayo ba mo sinakon marubot mo pagpanamoy sa akin na mahal na magkako, na bugayan naman po sa tinalam, na nakasaran, hindi ako niya ang unang sa iban, pinakawaanan na so, may kanimisyon na pinakamabuglay na. So, nalantuwasan ko. Sa determinasyon daw sa mamuyuit na sa lugot na ang ini na pinangkong ko siguro daw sa ibang direkan daw na nagsikat ako. Hindi ko napambot ko man sa mga ito. Parehas ko na ano na ba kaya edukasyon lang nag-untak. Lang nag-untak edukasyon. Kaya na sa mga nagkagaling disiplinya kan determinasyon. Tatay Evan, subong lapit ka na lang tayo maging full-fledged, no? Makapagpa ikaw bilang licensed agriculturist. Ano ang imo sa masunod na plano? Dami mo nag-advise ako kasi sa Disynudo, no? Sa December 19, may mas taking sa PICC sa Manila. Kaya sana kung makagto ko to, ang dami mo nag-advise ako, hindi ka na mag-obra ako sa Nindo. Mga technical consultant o something naman ako ba. Kaya may lapit sa akong ay mata na ang New York naman din. Kaya manataw ko naman dala dahil ano man, silang servisyo ko kasi mo, pero hindi para sa mga tingka mo o sa politika. Hindi yung servisyo ko lang na kambit lang ako ng bilidya sa pananong kabon. Hindi ko yung magkagat na sa opsilang. Mga tao-tao ma-field ko na nanamkiyasan ko o nangyari ko o kung matublo ko sa iskilaan, isang di walang kasabject sa station. Kung pasagtan sa administration sa iskilaan. Sa mga plano. Kabay pa tayo, no? Ang inyong mga plano ninyo bilang soon to be full-fledged na licensed agriculturist mga katumanan. Tatay, maraming salamat sa inyo sa mga oras paghatag sa inyo sa mga istorya sa ating subong aga. Lastly, ang inyo sa magpiling na mensahe sa tanan ng mga tagpalamati sa balita isyo kagiban pa. Madami nila salamat, no? Subong muna lang ako nga mensahe, no? Kabay na sa Diyos sa kitabugayan sa kinalam, sa mga kalimutan, no? Katawayan, mayang tanong sa pagsasapan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ka, Tatay Evan. Salamat din sa inspirasyon na imo dala sa bunga daw. For your time information hatag sa Radyo Pilipinas, maraming salamat kag panayon. There you have it, mga biyan, si Tatay Diosdado Evangelista sa CPSU Candoni Campus. Edad na 72. Noon, nakagraduate ka subong isa na big passes to November 2025 Agriculture Licensure Examination. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:59 sa aga. Kaya kita sa oras na nabilin sa ating suling na pagpangalagad. Ito rin naglamang ko tumatong edisyon sa mga daw sa Lunes, Disyembre 8 to 2025. Sa ngalan sa atong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, at Mr. Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong naging alaga, JP Hervas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo